anong balita? Talaga sila. Parang hinintay niyo pa makapagpakain. Lucy, ang lahat na mapapanood nyo, dokumentan. Ang mga politiko, artista at sikat na tao, huli sa akto, lahat ng kilos, dokumentado. Dokumentarista, anong balita? Si Mayor Pistek ng Injan. Indian, Dante Lake, yun, Oo, Indian. Dante Lake siya. At ginawan pa siya ng kanta ni Noel Cabangon. Ano yan? Swerte naman. Ay, mamaya niyo mapapakinggan. Mas marami atong dapat i-exercise doon sa lower house. So, Joby, anong balita mo? Alam mo, Martin, nung isang linggo nag-Senate raid tayo no, sa mga kwarto ng mga senador. Ngayong linggo naman na to, tayo nag-House raid. Yung mga kongresista naman at mga kwarto nila ang binusisi na. 250 yun, ang Dami dami. lang ng court nila. Well, alam natin, lagi siyang tumututok sa mga kaso. Pero ngayon, nadokumentado natin si Erwin Tulfo. Tutok Ay, tayo. tutok na ngayon. tutok. Oh, Down of the hour. Tutok, tutok. O, dito naman tayo sa nawawala kong pinsan. LJ, anong storya mo? Number 4. Siyempre, ipagmamalaki natin ang ating political blind item na baon. Uy, ano yan? Yan. Fresh na fresh. Ang kantang alay para kay Mayor Bistek, ang natutukang taga-tutok, at ang pagsilip sa mga kwarto ng kongresista, dokumentado. Miss Catherine Imson. Yes, Martin. Ano ba meron si Bongbong Marcos at kayo mga kababaihan, habol na habol sumusunod kayo sa senador. Oh, well, dahil siguro siya, dahil first time niya maging senador. At saka, Hindi nga. Hindi nga. Aminin mo naman, girl. Cute talaga si Senator. oh, well, oo. Sumama kami sa kanya sa pagpunta niya sa SMX Hall para ito sa isang seminar ng isang pribadong organisasyon. Pagdating namin doon, kitang-kita talaga kung paano siya dumugin ng maraming tao. Pero, ang mas kapansin-pansin doon, yung dalawang babae na talagang bantay sarado siya simula ng pagpasok niya doon sa loob hanggang paglabas niya, walang pangalapit kay Senator. Parang bouncer na kasama ni Senator. Bouncer. Oo, Hindi, na talagang syempre, kasi dinudumog siya ng babae. Kailangan yung Kailangan mga babae. gwardiya niya, babae din. Bonggang-bonggang-bongbong. ang kapansin-pansin dito, may kinakalikot si Senator Bongbong sa kanyang tenga. Mayaman ka man o mahirap, pag katinintay ko talagang gaganon ka talaga. Oo, Hindi tenga ba? at ilong. Ay, buti hindi inamoy. Sinamantala na rin natin yung pagkakataon na kamustahin kung paano yung preparation nila dahil nga malapit na yung death anniversary nga ng ama niya. We'll be together sa September 11 dun sa Marcos Day. Kasama na doon, tinanong natin kung kamusta na nga yung ina niya at saka si Aimee. Oo, si Governor. Governor at si Congresswoman. Oo. Natatawa lang ako kasi hindi pa ako nasasanay sa congresswoman ni mami ko. Tapos governor Amy. So medyo napapangiti pa ako pagka nababanggit. Okay lang yan, sir. Basta ang importante, masanay kayo manood ng dokumentado. Nayanig ang buong mundo dun sa August 23 na hostage Ay, taking. oo, Diyos ko. Grabe yun. Dito sa Pilipinas, siguro wala nang mas niyanig kundi ang ating kasamang si Erwin Tulfo. Ay, nako, May mga bumatikos man sa kanya, pero talagang buong tapang niyang hinarap ang mga hearing, di ba? I would agree 100% now. At sa hearing din na ito, ay hindi nakaligtas ang ating kapatid dun sa tulog moments natin. So may tulog moments na rin siya. Sa Senado, huling-huli sa aming kamera, si Erwin. Yun, no? Okay, so bago natin simulan ng lahat, let's hear it from the horse's mouth. Walang iba, kundi si Ben Tulfo. Mon! Bon! Rafi! Bakit horses, pare? The Lions. Yeah. The Lions, mata. Kamusta ka na? Mabuti. Napakaganda pala itong set ninyo. Maganda. Intimate Welcome to Dokumentado. Yes. Social na may pagkamasa, so pwede tayong mag-English dito. Positively, absolutely sure. Si Miss Bing din po kasi yung PUM yata nito. Ha? Alas 2 mo na ako pinauwi, kaya inantok ako sa Senado. Pinipilit ko na nga, alam ko na may mga camera, ginaganon ko na nga itsura ko.
from the Senate hanggang sa DOJ, lalo na kay Teresita Angsi, na parang, naghahanap sila ng i-blame, Tapos parang isa ka doon sa mga talagang todong sinisisi. So that gave you a right to give him the arena for propaganda and for grandstanding. That gave you a right because he refused to talk to the negotiators anymore. You hear Michael Rojas keep on repeating and repeating. This is being aired globally. Naririnig tayo sa buong mundo. In fact, you Because could he have wanted went to up to that. grandstand over the media to have everybody hear him. He wanted to grandstand. And you provided the arena for that. Don't you think that that is what happened? Yan ang taga-tutok natutukan. So how's the feeling, sir? So during the time when you were there in the hot seat, were there times where you really got frustrated, or which part of the investigation? Alam nyo, Oh my God, Piero ka from call center agent. Okay. what's the question? Easy lang, sir. How long can this twang really go? I mean, where did that come from? Alam mo, Maraming nakapuna sa ako alam ko yung twang ni Parang Erwin dahil kasama ko Sinasabi ito. ko. Pero paliwanag mo kung saan mo ito naku. Access to television. Juicy ba ito o dokumentado? Anyway, I lived in the U.S. for 12 years. Right? And then after college, I went to the U.S. and joined the United States Army. And halos lahat na kausap mo doon para mga Amerikano, etc. Marami nag-tweet, no? Kasi naging trend doon sa tweet. Yung trending topic sa tweet at it added to your sex appeal. Ito naman, nasama na naman ang sex appeal. Basa-basa ka daw sa ulan at maraming nakapansin sa sexy body mo. Paka-explain naman yung Na ano? Heto ako, basang-basa sa ulan. Kita ko kasi si Secretary Robredo tumatakbo na. Yes! Basang-basa sa ulan. Alam ka ba naman, magpabihin ko na sa tao, pahiram ng payong. Ay, sama naman tignan nun. Nag-stand up ka, nakapayong ka ng gano'n. Reporting live sa Luneta, ang sama naman tignan nun. Kaya bayaan mo nang umulan. Mr. Tulfo, you have been a veteran journalist for how many years now? It's about, actually, sir, I would say about 11 years, pero more than 11 years. Meron po kasing time frame na I left for the United States. I worked with the United States Army, and then I came back again in 1996. Do you all hear me, sir? Siyempre naman reaction mo sa pagpuri ng Senate sa hindi pag-eri ng TV5. Kasi nga, Minuli yung kapatid. Our management are aware that the hostage taker has access to television, live television in the bus. So we did not use our footages. Instead, we held it back. It's very good that his station took that in conscience, no? Gave that policy. Last question. Yeah, salamat. Kung halimbawa na ulit ito, would you have done it any other way? Yeah, no. Would have done it the same way. Magalit pa po yung iba, pero trabaho po kasi namin, we always try to get to the bottom of the story. Para kay Ma'am Teresita Angsi, pasensya na po kayo, Ma'am. Hindi ko masyadong paliwanag, pero I will tell you right now and listen to me. It was just a job, ma'am. But then yung it was just a job, ma'am. But then yung job po na yun, yung ordinary day na trabaho, naging naging kuan ho ito yung mga reporter ho nakatutok na doon. Na kahit na buhay ho nila gusto nilang ibigay, mabigay lang po, may deliver yung balita ng tama in the comforts of your home, in the comforts of your bedrooms, and in the comforts of your offices. Yun lang yun Thank you so much. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Mamaya yung talent pick ko ha. Ito ang aming mga natutukan. Na dokumentado pala. Susunod. Dokumentado talaga natin dito ay ang iba't ibang look ng mga kongresista. And nakita natin yung look ni Congressman Alcala. Ang halimaw look. The Capre look. Look. Ano ba to? Actually, we filed a complaint.
Congressman Joey Francisco, binisita mo raw yung mga opisina ng mga kasama mo doon. Lagi natin binibisita, pero ito, para nag-house raid tayo. No? Pinuntahan natin yung mga kwarto nila. So, inuna namin itong si Party List Representative Walden Bello. Pinuntahan natin yung kwarto niya. At mga tawag kong minimalist itong kwarto niya. Kasi kung ano yung mga existing doon sa kwarto yun, parang yun na yung mga nandun, mga muebles, no? I-repaint lang namin yung room para maging malinis at mukhang malaki. At karamihan doon ng mga gamit dyan, Martin, parang pamana pa sa kanya ni dating Akbayan Representative Risa Ontiveros. Pamana ni Risa, pamana ni Risa. Nasaan ang mga scarf? Kung pinabana yan. Pati ba ito? Pamana rin ni Madam? Pinuntahan naman natin yung isa namang sikat na lawyer. Ito na naging kongresista, no? Si Rufus Rodriguez. Okay. So, nakita Yan, natin, iniisip natin medyo mukhang law firm dapat yung kanyang kwarto, no? Katulad din ni Walden Bello, mga hand-me-down at mga luma naman yung mga gamit. I don't belong here. Jovi, napunta mo ba lahat ng opisina? Hindi pa lahat tapos eh. Yung mga room assignment kailan nang binigay. So yung iba, ginagawa pa nila yung kwarto, nire-renovate. Kaya hindi pa pwedeng pasukin lahat. So hindi sila papayag na hindi pa tapos ang pasukin mo na, di ba? Pero meron pumayag na ilan, no? Katulad nga nitong si Tawi-Tawi Congressman Noor Jaafar. Third termer na ito, Jovi, di ba? So kaya hindi na kailangan i-renovate. Maganda yung lugar. I admire his transparency. Pagpasok ko pala sa opisina niya, yung table kagad ni Congressman Jaafar makikita mo. Kasi usually, makikita mo yung secretary's desk. Yes. He wants to show his constituents that he is not hiding, that he is always available. Eh, nasan nga ba si Congressman? Naalala mo ba nung mga first episode nga nitong dokumentado, pinakita kong gaanong ka-excited itong mga first termers. Napanood ko nga yan. Napanood ko yan nung habang si Manny Pacquiao at si GDB. Very excited kasi first time ko rin. Siyempre, excited sila doon sa trabaho nila bilang mambabatas, pero excited din yata itong si Manay Gina na pagandahin yung kanyang kwarto. Baby girl, you like your new house? Standard yung size ng mga kwarto dyan sa Kongreso, no? Para sa mga congressmen nga, unless meron kang position, yung mga minority floor leader sa majority floor leader, yun yung mga malalaki talaga, yung Speaker of the House. So, depende na sa magiging interior decorator mo kung paano na ma-maximize yung space na yan. In fairness, ang galing nung gumawa ng office. So, Smart use of space. Wow, mas maganda pa to sa bahay ko. Parang gusto ko nang tumira rito, parang nga naman na masarap magtrabaho Oo, di ba? at kumain. Ay, bakit sa akin ka nakatingin? Kano ba? Yan ang Siyempre, hindi natin pwede sabihin yung exact magkano kinastos kasi depende pa yan sa sabihin nila o de-declare nila. Kung ganito kay Congressman ganyan, dapat ganito rin sa kanya. Pero nakakapagtaka, bakit yung sa iba mukhang magarbo, yung sa iba hindi. Sobrang simple. Kasi pwede naman nilang i-allot yun sa ibang bagay. Ibang bagay, ibang proyekto. Sana mabiyayaan din ako ng ganyan para may pambili ng pangkain sa araw-araw. Speaking of Congress, Martin, ito komentado natin sa September 1, yung impeachment case laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez, isa nga sa mga tinalakay yung kay ex-representative Risa Ontiveros yung filing against her. O kasi nga naman, hindi inaksyonan yung mga scam, like fertilizer scam, DNZT deal, etc. etc. It's nothing. So ano nangyari sa hearing, MJ? Dinokumentado talaga natin dito ay ang iba't ibang look ng mga kongresista. And nakita natin yung look ni Congressman Alcala. Ang halimaw look. The Capre look. Look. Ano ba to? Bago mag-start ngayong hearing, nakita natin si ex-representative Risa Ontiveros nag-hi sa mga kongresista. Nilapitan niya si Congressman Jorge Banal. Yes, so syempre. Why? Yes, nagbatean sila and napansin natin at nadokumentado natin. Naku, parang hindi binitawan ni Jorge itong kamay ni ex-representative. Dalaga si congresswoman, ex-congresswoman. Syempre kasi siguro ang ganda niya, no? Hindi tuloy na. Tsaka siguro malambot yung kamay niya nun. Hindi kaya magkapasa si Congresswoman sa higpit ng hawak mo, sir? Hindi naman niya inamoy. Yun nga medyo gross factor dahil na-dokumentado natin nung part ways sila ng mga kamay. Inamoy-amoy ni Jorge Banal ang kanyang kamay. Nahulaan niyo na po ba kung anong pabango ni Madam? Sabi niya, amoy pa. Sisiyuhin mo at hindi ka mababahuan.
na dokumentado rin natin yung mga inaantok at mga board. At isa na dyan si Arthur Yap. Hindi, baka naman kasi singkit yun. Baka akala mo lang natutulog. Okay, naantok pa natin. Wow! Nakaskor ng tulog ah! Si Congressman Bagilat ng Mountain Province, ito yung mga taong gustong-gusto nating idokumentado. Bakit? Paano ba naman kasi, daan tayo ng daan at nakikita natin na text siya ng text. Tinatakpan niya tong cellphone niya dahil ayaw niya makita kung anong laman at sino ang ka-text niya. So ayaw niya madokumentado. Secret. Running. Ayaw niya marinig. Ang praning look. Presentation for the benefit. Wala natatalo dito sa kongresista na ito dahil may sarili siyang mundo. Yes, Roger. Come in, Roger, please. Sound check. Check. Isang check ka dyan, sir. Dahil ikaw ay nahuli sa akto. Kaboom! Talagang iba't ibang personalidad nasa Congress at parang circus, parang peryahan nga. Kung magal ka lang ng session, marami ka nang mapupuna talaga dun eh. Mapupuna tayo dun sa session hall para lang tignan kung ano ginagawa nito mga kongresista na ito. Balita ko, nag-walkout na naman ito si CGMA. Si Madam Keber kung Keber. I don't care. Nung ako ang Pangulo, strong republic ako, no? Lagi naman ganun, Martin, eh. Kapag magkakaroon ng break yung session, palibot-libot yung mga kongresista para nagkakamustahan. Itong time na nakuna natin ito, punong-puno yung gallery ng mga ibang mga bisine. Mga estudyante, mga atleta, mga celebrities. Lalo si Don Zulueta, si Richard Gomez, Lucy Torres. Nakulona, magugustuhan mo to. Kasi di ba, Martin, nasabi ko kanina, nandun si Don Zulueta. Alam naman natin na may nakaraan silang dalawa ni Richard Gomez. Nung payat pa si Don nun. Very nice. Puyat naman siya ngayon. Payat pa rin naman siya. Ayan. Beautiful face. Yes. Ayan naman ang sabi ni Lucy. Makikijuit ako kay Madam. I don't care. Martin, ito, disclaimer na to Pasintabi po sa mga kumakain. Maselan ang mga susunod na eksenang aming nadokumentado. Napipilitan lang naman tayong kunan yung mga medyo kadiring moment nitong mga kongresista. Ayaw naman talaga natin ito, pero kailangan natin gawin eh. Hindi natin sinasadya talaga. Wala sa atin natin effort yan eh. Pero nakikita pa rin natin yung mga kadiring moments. Nakaroon, tapos nangyayari na Ingat sila. Dahil nga sa bago-bagong temperatura natin, nauuso yung sakit. Kaya mga congressman din natin, mga tao din naman natin. Nagkakasakit din. Kaya dapat taasan nyo na ho yung budget dyan sa Department of Health. Okay, I know it's my fault. Alam ko naman yun. Hindi lang naman yung mga estudyante at mga iba't ibang mga constituents yung bumibisita dyan sa Congress para punuin yung gallery. Nakakalusot din yung mga negosyante na tinatawag. Itong particular day na to, Martin, nakita natin ng isang ehemplo. Medyo high-tech na ngayon eh. Hindi na mga alahas at siguro mga lupa apotse ang binibenta sa mga kongresista. Ano? Wireless broadband. Really? Noong 1995, naging staff ako sa Congress. Bumili ako ng alahas doon. Diba? Gibbs, oo. Sumali pa ako sa paluwagan. Meron talaga. High-tech na broadband na pinag-alala. Broadband. At isa sa mga nauto nila, Martin, ay si Manay Gina. Ano talagang kitang-kita pa na yung binili niya, ay bit yan doon sa session. So, ibig sabihin, wala siyang tiwala sa broadband ni Joey De Venecia. Success ang pagbebenta. At gaya nyo, successful din kami sa pagdodokumentado. Meron ba tayong susunod? Meron, of course, may baon tayo. May nasagap tayong balita sa di umano'y dalawang nakaupo sa gobyernong Relasyon. Kulukadidang ng isa. Kulukadidang. Hindi nalilate. Nangindiyan daw ito si, Bistek. Oo, dun sa 7th National Peace Consciousness Month celebration sa Quezon Circuit. Si Bistek yung guest speaker at hindi ito sumipot talaga. Sana dahil
mapayapa. Buhay ang mga Mayor Bistek, ready na ang lahat. Kulang na lang ang puwet mo na nakalaan para sa bakanting silya na to. Tinanong natin yung mga organizers ng event kung nasa na si Mayor. Lagi sinasabi nila, malapit na, nasa paligid lang. Natural, nasa paligid. Kasi katapat lang yun yung City Hall eh. Homelessness naman. Tapos ang medyo nakakahiya ko, may mga guest tayo from international community. So, nakakahiya. Oo, may mga foreigners. So, ina-expect nila na darating si Bistek. Where, oh where is Mayor Bistek? Aligaga talaga yung mga tao ni Mayor noon kasi maya't maya binubulungan nila yung organizers tapos ina-update nila kung anong status na kung nasan si Mayor, ganyan. Nakakahiya nga naman ba international community. No, kumbaga coming from the hostage hanggang dito. Naku naman itong si Mayor, nasan ka ba? Anong petsa na? Ayaw ni Ate Shawi ng ganyan. Kaduda-duda naman ang lalaking ganyan. Buti na lang, nandoon ang OPM singer na si Noel Cabangon. Ay, so nag-entertain siya? Oo, so habang naghihintay yung mga guests, todo kanta with matching gitara pa to si Papa Noel, no? At nung nakikita niya na medyo naiinig pa talaga yung mga tao, sige, kanta pa rin, kanta pa rin. Habang wala ka, kakanta na lang ako para sa bayan. Balita ko nga meron daw siyang kinanta na specially dedicated for Oo. lagi akong dumarating sa takdang oras na usapan. Hindi ako nang bibitin o nangiindiyan. I am sorry. Talagang pinatatamaan ni Noel Cabangon itong si Bistek, no? Oo nga. Future leaders of our country. Yes. So, Ikilalarin ko at ikakalang ko ang aking kapwa-tao. Sige mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay at sabay-sabay tayong sumigaw ng Dokumentado. buhay pa ba itong foundation ni Senator Pia Cayetano? Oo, and nung isang linggo lang pumunta tayo sa anniversary to, 8th anniversary ng Gabriel Symphony Foundation. Okay. Kasi nga, yung namatay yung anak ni Senadora. Oo, so- si Gabriel, 8 years ago. Oo, so ito yung foundation na binuo niya pagkamatay ng anak niya. At kwento niya sa atin yung history kung paano nabuo itong foundation na ito. It's in memory of my son, no? Si Gabriel. Namatay siya noong 2001 bago siya mag 1-year-old. Marami siyang kapansanan. Taon-taon nagre-raise ng funds. Lahat ng funds na yan, ginagamit namin sa project namin sa buong taon. Paggagawa ng cleft lip ng mga bata, para sa mga bingi, para sa mga bulag. Kasi yung anak ko, bingi siya, bulag siya, may cleft lip siya, may butas yung puso niya. So kung ano yung magagawa ko, katulong ng mga kaibigan ko, yan yung goal ng Gabriel Symphony. At Martin, kapansin-pansin ang sporty get-up ni Senator Pia Cayetano. Oo, yung mga hapit-napit, bagay sa'yo yun. Gusto ko nga hiramin eh. Gusto ko nga hiramin. Sige, go. Kasama rin dito yung barefoot children. Mga batang nakilala ko lang yan, tumatakbo ng walang sapatos. Surprise namin sa kanila, running shoes. Excited. So ginamit na kaagad nila nun. At parang mala Cinderella pa yung dating dahil sinukat-sukat pa isa-isa sa mga bata. Sabihin mo kay Senadora, ako na bala ng medyas. Yes! Go, Martin! Handa na ba kayong subukan ng bago niyong sapatos? Ready, get set, go! Nagkaroon din sila ng parang lecture naman tungkol sa pag-drawing. And so isang expert about sa animation, yung nagtuturo sa kanila. At pati si Senator Pia Cayetano, sobrang attentive na nakikinig at nakanganga pa. At present din pala sa naturang event ang boksingero na si Benito Donaire at ang kanyang sexing may bahay. Bukod sa pagiging isang magaling na boksingero neto ni Donaire, ay isa rin pala itong photographer. Wow! Dahil Talented. nung event, parang picture-picture ito si Lolo, pang Facebook ata. Parang si Joby, diba? Ganun. Oo. Say cheese, say Dokumentado. Harap ko, hindi Grabe! Martin? Ano problema mo? Martin, bakit ka naka-shades? Hindi, kasi meron tayong bagong segment, yung political blind item. Sino Bells? Oh my God! Willie Garte, is that Willie Garte. Willie Garte, Stevie Wonder. So ito, Rest in ano peace. to? Meron ba tayong blind Meron, item of course, may baon tayo. May nasagap tayong balita sa di umano'y dalawang nakaupo sa gobyernong Relasyon? Kulukadidang ng isa. Oo, kulukadidang. Ano naman, sige, clue. Sino yan? Ito, kasi naman tong si babae, kung makakapit, akala mo dalagita.
Ay, Okay. Alam mo talaga, dapat supalpalin ko na yung hitad na yan eh. Sinobel's clue number 1. In fairness, napakaganda niya. Ex nga siya ng isang senator. Oh! Sinobel's clue number 2. At sino naman yung kulo ka didong? Wait lang. Ito Okay. muna, dati siyang kongresista na ngayon ay mayor na. Ay! Ay, saan kaya yan? Sinobel's clue number 3. Wait, Luzon, Visayas, or Mindanao? Ay, ayoko. Malalaman nyo na. Kasi, bakit? Sinobel's clue number 4. Sino ang kanyang kalaguyo? Sino naman? Isang cabinet member. Ayan! Na dati ay kanang kamay ng isang veteranong mayor. Hey! O tapos, ito yung pinakamatindi sa lahat. Ano? Akala siguro nila, walang may kilala sa kanila dahil nahuli sila naghahalikan sa mic. Super public display of affection talaga? Iba talaga ang kamandag ni Mayora. Napaisip ako dun eh. Alam ko na sino. Alam ko na. Okay, alam ko na. Sino? Mahirap. In love siguro, in love. In love, ganyan talaga pag So, in love. smooching ha? Sinobel's clue number 5. Kami nakapasman ng smile dyan, Joe. Nakatawa ako eh. May alam to si Joey Nakatawa ako. siguro. Pero syempre lang dati pwede sabihin, tatanungin ko na lang si MJ. Ano? Kung meron din bang sikat na nanay itong babae pinag-uusapan natin? Parang like mother, like daughter. Ay, Adoy! Ang bili ni Pinoy, sa matuwid na daan tayo dapat. Huwag nang magpakaliko-liko pa. Manood na lang kayo ng dokumentado. Dahil sa susunod, baka kayo naman ang mabisto.